Good morning and welcome back to Pesos and Cents. This week, we continue our two-part series on fundamental analysis. And joining us, once again, we have Ms. April Tan, the VP for Research of CitySecOnline.com. Good morning, April, and welcome back. Morning, Aya. This week, we'll raise the difficulty a bit. Medyo magle-level up tayo. So to start, I guess it's only fitting that we talk about valuation. I mean, fair value to begin with. Kasi before we buy anything, before we can say it is cheap or expensive, dapat alam muna natin ano ba yung fair value kasi doon mo na ibabase kung mahal o mura yung binibili mo. So, fair value is essentially simply how much a stock is worth. Now, in general, we have three ways of deriving the fair value. I guess to start with, let's take a look at yung relative valuation. Relative, ibig sabihin you're comparing something to something, kaya nga relative eh. So, how does this work? Yun na nga, compare a specific investment to some benchmark group of similar investments. Like, kung property stock ang minimeasure mo, you compare to other property stocks. And then we talked about PE ratios last week. So what you could do is you could get the PE ratio of one stock and compare it to the group PE. O let's say, ang PE ng isang property company ay 10 times. Pero yung in general, the average is 15 times. Then it's cheap because it is cheaper relative to the others in its class. So parang palaging, yun nga, yung ginamit yung example, may benchmark ka, meron kang comparison. So, mura to kasi doon mas mataas. On the surface, I guess this is the easiest place to start. Kasi like you said, madali naman makuha lahat ng information. Now, another method is, I guess yung talagang medyo complex na, eto nga, medyo tinitignan ko pa lang, sumasakit na ulo ko dito, yung tinatawag nating discounted cash flow or DCF method. So, ano ba ibig sabihin ng lahat ng yan? Kasi medyo nakakatakot yan eh. Basta, diba, pag may negosyo tayo, isipin mo kung bibilin mo siya, kung yung kikitain mo is more than, you know, kung i-compare mo yung kikitain mo sa negosyo versus, let's say, may pera ka, ano ba yung alternative mo? Ilagay siya sa bangko. Yun lang naman ang sinasabi nitong formula na to. Yung CF, yan yung kikitain mo sa negosyo going forward. Kaya tayo may mga 1 plus R to the second power. Ang sinasabi lang niyan, pag mas matagal mong makuha yung pera, mas lumiliit yung halaga niyan. Kunyari, pinautang mo ako ng pera. Siyempre, pag sinabi ko sa'yo, kaya kitang bayaran ngayon, pero pwedeng next year na lang, bigyan kita ng, let's say, pinautang mo 1,000. Okay lang ba kung next year ko na lang bayaran? Pero ibabayad siya next year, 1,100 pesos. So, may interest na. Oo. So, syempre, isipin mo, syempre ngayon, ang interest natin sa bangko, 2% or less pa. So, pag sinabi ko sa'yo, isosoli kong may interest na 100, sabi mo, sige, tanggapin mo na. 10% din kasi yun. Pero, kung sakaling back to the 1990s tayo, interest natin sa bangko is umabot ng 20%. Pag sinabi ko, okay lang ba next year kung bayaran 1,100? Parang hindi, kasi mas maganda yung makukuha ko sa kabila. So, ibig sabihin ba niyan, pag mataas yung FV mo, mas maganda? Or gusto mo ba mas mababa yung FV mo na kinakalculate dyan? Siyempre, mas mataas ang fair value. Pero yun na nga, ang sinasabi lang nitong formula na to, yung letter R natin, ang required rate of return, pag tumaas ang interest rate, tumataas ang required rate. Para kitain, para ikaw ay mag-invest. Okay, so dalawa na yan doon sa pinag-usapan. Yung huling method na sinabi natin kanina ay yung net asset value. Kasi kadalasan, ginagamit natin ang net asset value when we value mga property companies and holding companies. I mean, simply put, I think put it in the perspective of an individual. Kunyari, isang tao to measure kung, di ba, pag uutang ka sa bangko, tinatanong nila, o sige, ano ba yung mga lupa mo? Dililista mo sila. Oo, magkano ba yung pera mo sa bangko? Ano bang utang meron ka? Essentially, net asset value mo yon kasi idadagdag mo yung value ng mga lupa na. Kapawak mo, tapos yung mga pera mo, babawas mo dun yung utang sa huli. So, itong net asset value, parang sinasabi mo, ito bang kumpanyang to, net na may hawak o net na may utang. Oo, ganun lang. Yung pinagpa-plus mo lang kung anong ba yung mga hawak nila. Plus minus lang yan talaga. So, in the end, syempre, gusto mo, net asset value, mataas din. Mataas, relative to yung ano ba yung presyo niya sa stock market, diba? Okay, so medyo complex yung pinag-usapan natin today. So, if you want to learn more about fundamental analysis, how to do it,
try attending Miss April's seminar. You can sign up via citiseconline.com. She holds it once a month and it's free for everyone. So kung gusto niyo talaga matuto niyan, punta kayo doon para ma-explain sa inyo ng maigi talaga. Hi Aya, we all know about Europe and America's credit issues. Will it affect the Philippine stock market?